Hey guys, what's up? Many Bashadwin today at alikat pag-usapan natin itong naging actually matagal ng post ito ni Senator Amy Marcos, and even before she was talking about no mga demonyo at ahas daw diyan sa loob ng Malacanang. Tahimik gaya ni VP Sara, she doesn't really talk about it out in the open, not until may mga triggers no, for her to speak up. And definitely hindi naman siya nagpapapress kung tungkol doon, but whenever she's being asked a question, lagi naman niyang sinasagot. Okay. Unfiltered. Hindi naman niya pakinggan natin 'tong pahayag ni Senator Amy. Mahal pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity team talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. This was her statement January 31 of this year. Let's continue. Pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo. Talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat, pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing gano'n? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan Ma'am, yung demonyo ba, babae o lalaki? Ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mong tanong. Kung mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo, considering na si Digong ay medyo iba na? Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think the president and the vice president are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Yung last point, ma'am. Yes, can now we allow other people to ask questions, please? Pero sa nangyayari ngayon, do you think that the president is not allowing that? May control ba si PBBM sa mga nangyayari? You know, while I was listening to Attorney Trixie, yung kwento niya tungkol sa buhay niya nung she was still working with the president, ramdam na ramdam ko na mabuting tao si PBBM. Hindi lang siya mabuting tao pero mabait. Unfortunately, gaya nga na sinasabi rito ni Senator Amy, indeed, based na rin sa mga experiences ng mga nakatrabaho si PBBM dyan sa Malacanang, hindi si PBBM ang may problema. Yung mga taong nakapaligid sa kanya. Diba? And even here, if we're going here, dito sa naging pahayag ni Senator Amy, almost a day after, yan, February 1, sabi niya rito, we determined to coin the name apparently from me as well, Uniteam. So, siya yung pinaka-author ng Uniteam. Siya yung pinagsama niya si PBBM at saka si VP Sara. Sabi niya rito, I'm determined to salvage whatever shred remains of that unity. It is good for our country. It's good for the development of our future. And I believe that. I believe that since day one na nagkasama sila, since the campaign season. Kitang-kita ko during that time, imagine niyo, ang daming nangyari during the campaign season. One of which is nagkaroon ng bagyo. Nakita natin kung gaano kabilis nagtrabaho si PBBM at saka si VP Sara at that time. Kaya sobrang sabi ko, perfect combination kumbaga. Pero ano nangyari along the way? Sisisihin ba natin si F. Elisa sa lahat ng nangyayaring ito? Hindi. Kasi kung meron masisisi dito kung bakit nagkakaganyan ng administrasyon ni PBBM, para sa akin, si PBBM na mismo. Bakit? Kasi he is allowing na mangyari lahat ng ito sa administrasyon niya. Hindi natin alam exactly or specifically sino ba ang mga taong nakikialam sa kanya. Sino ba ang mga taong hinahayaan niyang mamanipulate siya? Meron bang mas higher being sa kanya or
na kumukumpas kung ano yung dapat at di niya dapat gawin? Another question, during that interview with Katunying ni F. Elisa, is PBBM aware sa mga sasabihin niya? Kasi ang hindi alam ni hindi naiintindihan ni F. Elisa, one, there's a good part there na ilabas niya at na-confirm niya yung totoong speculation ng mga tao na ayaw niya kay VP Sara. And number 2, naisip ba niya na yung mga sinabi niyang yun magkakaroon ng impact sa pamilyang Marcos? Not only her. Not just her. Pero hindi nagugustuhin ng kahit sino sigurong taong sumuporta kay PBBM na mag-continue ang presidency ni PBM or mag-continue siya sa politics tapos may mga taong nakikialam sa kanya. Hindi naman natin sila binoto eh. Hindi naman natin binoto si F. Elisa, hindi naman natin binoto kung sino mang Poncio Pilato ang nagkukumpas kay PBBM. Ang binoto natin si PBBM. Mismo yung kapatid, mismo yung taong nag-author ng unit team, na siya naniniwala na siya na merong lamat. Imagine niyo yung mga kasama natin noong panahon ng eleksyon. Yun yung kasama natin ngayon na binabanatan, either si BBM or si F. Elisa. Ay si BBM or si VP Sara. Kaya tuloy natatanong ng mga tao, sino ka? Sino ka? F. Elisa, para maging affected kaming lahat sa emosyon mo. Sa personal mong emosyon. 'Di ba? Yung gagamitin mong excuse, yung pagtawa di umano, okay, ni VP Sara para ma-justify kung bakit ka inis sa kanya. At the same time, yung level ng maturity mo, bigla naming naisip, talaga ba? Imagine niyo, kung kay VP Sara nagagawa niya na yun, second highest official. How much more doon sa mga nag-alisa na lang na cabinet secretary? Sino-sino ba ang umalis? Attorney Vic. Kamusta na kaya si si Jokno? 'Di ba? Yung nagulat sa price cap ng bigas. Na hindi man lang sila na-consult. Feeling yata ni PBBM, kailangan ni Sec Jokno ng trabaho under Kim. With or without PBBM, sought after si Secretary Jokno. 'Di ba? Oh. Nasira ba buhay ni Attorney Trixie nung umalis siya sa palasyo? Nasira ba buhay ni Attorney Vic nung umalis siya sa palasyo? Baka pinagpapasalamat pa nilang umalis sila eh. Pakinggan nyo kasi yung kwento ni Attorney Trixie. Mas ginusto niyang umalis para mabayaran yung mga tao niya. Attorney Vic, imagine niyo guys, no? Pag nare-recall ko nga yung yung nangyari ng campaign season, kailangan salagin lahat ni Attorney Vic, lahat ng mga batikos kay PBBM. Dahil siya yung abogado that time. Siya ang humaharap. Naisip ko lang, bakit nga ba hindi si F. Elisa ang humarap? Abogado rin naman siya eh. Diba? Isipin nyo, naglalaban sa utak ko. Kasi ako, sobrang na-appreciate ko yung mga taong gumagawa ng mabuti. Of course, may exemption yan. No? General rule, na-appreciate ko lahat ng taong gumagawa ng buti. Lalo-lalo na walang kapalit. Kaya sobrang na-appreciate ko si F. Elisa sa lahat na nagawa niya sa mga naging law students niya during her time na nung nagtuturo siya. And even after that, imagine niyo yung ginawa niya sa Iloilo. I'm not surprised na ganun may lalabas na statement ang mayor ng Iloilo. Hindi ko alam kung Iloilo City ba? Bakit?
Alam ko namigay ng gadget itong si F. Elisa sa isang university doon kung saan she voluntary, no, offer her service na magturo. And imagine niyo, no, yung pambabastos ng ibang estudyante. Nakita naman natin lahat yun, di ba? Di ko lang ma-recall ko nung school. Binanggit ba yung school sa Iloilo na binastos si F. Elisa? And even yun yung ginawa niya, still she continued to offer her help. Hindi lang yung pagtuturo ng libre bagay na ginagawa niya. Namigay pa nga yata siya ng iPad, 'di ba? Ng tablet doon. Kaya ganyan na lang umano. Ngayon guys, itong interview ni F. Elisa, yan yung nag-confirm na wala na talagang Uniteam. Uniteam is over. We're done with the Uniteam. Ngayon, itong si Senator Amy, pag binitawan niya na yung nangyayari dyan, kung ayaw niya ng ma-stress na nangyayari dyan sa palasyo sa Malacanang, baka sila mismo magkapatid, no? Baka si Senator Amy maging oposisyon. Kasi totoo naman eh. Marami naman nagsasabi. Si Senator Amy ang tunay na Apo Lakay. Female version nga lang. I'm not sure kung nag-agree din kayo dyan or hindi, but then, alam mo, pag tumakbo siya for Senate this coming 2025, I'm going to campaign for her. We need her in the Senate. Sa mga performance niya, ito yung Marcos na talagang sumasaludo ko. May bait pero may tapang. Yun ang kailangan natin na Marcos. Hindi yung gaya ni PBBM na kung sino-sinong taong nagpapaikot sa kanya.